Sa umaga pong ito, tayo po dadako na po sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So ang ating pong topic sa umagang ito ay may pamagat po na defeating discouragement. Ayan. Papaano po ba natin malalabanan yung mga discouragement na napagdadaanan po natin or may encounter po natin dito sa mundo? So, yung discouragement po na sinasabi diyan, kadalasan po ito po yung kahinaan natin bilang mga Kristiyano, di po ba? Madalas po maraming mga Kristiyano, tayo bilang mga tao, pag dumaranas po tayo ng pagsubok, ng panghihina, or ng discouragement, madalas po ito po yung nagpapabagsak po sa atin. Madalas ito po yung nagiging dahilan para hindi po tayo makapagpatuloy na maglingkod na sumunod sa ating Panginoong Jesus. Kaya ito pong salita ng Diyos, mensahe ng Panginoon na hiyahayag po niya sa atin sa umagang ito. Ito po ituturo po niya sa atin, ipapaliwanag po niya sa atin, paano po ba natin ma-overcome? Paano po natin ma-defeat yung discouragement po na pinagdadaanan o na pagdadaanan po natin bilang isang mananampalataya. At yung discouragements po na yan, yung mga problema, pagsubok po na pinagdadaanan po natin, yan po ay normal at parte po ng ating buhay. Hindi po natin pwedeng i-accept yung sarili po natin porket tayo ay Kristiyano na, porket tayo may kinikilalang Panginoong Jesus sa buhay po natin. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi na tayo dadaan sa mga pagsubok, hindi na tayo madi-discourage kasi yan po ay part ng buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya ang kailangan po nating matutunan sa sarili po natin papaano ma-overcome na hindi po tayo tuluyang malamon ng emosyon, ng discouragement na nararanasan po natin sa buhay po natin. So bakit po ba tayo nakakaranas? Bakit po ba tayo nakakaramdam ng pagka-discourage sa buhay po natin? Madalas po, kapag meron tayong bagay na ine-expect at hindi po natin nakuha. Or madalas po, pag meron tayong hinihiling sa Panginoon, binababad sa prayer sa Panginoon sa napakatagal na panahon, tapos parang walang response ang Diyos sa buhay po natin. Parang walang tugon ng Panginoon. O parang kahit maliit na pagbabago sa buhay na hinihingi natin sa Panginoon, parang walang nangyayari. Doon po tayo nakakaranas ng mga discouragement. Kapag minsan ginawa mo na yung best mo, binigay mo na yung best mo, lahat ng effort mo, pero para pong walang nagbabago, parang walang nagbubunga, doon po tayo nakakaranas ng discouragement. At sabi ko nga po sa inyo kanina, ang makaranas po ng discouragement sa buhay, normal po yan. Ang ayaw po ng Panginoon na mangyari po sa atin ay yung patuloy na ibabad po natin at magpalamon po tayo, magstay na lang po tayo doon sa discouragement na yun. So ngayon po, tatalakayin po natin how to defeat discouragement or defeating discouragement. Number 1 point po is be honest. So, unang-unang bagay na nais po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin para ma-defeat, malabanan yung discouragement sa buhay po natin ay yung maging tapat po tayo sa Kanya. Maging honest po tayo sa Kanya. Sa papaanong paraan po? Sabi dyan, tell God how you feel. So, nais ng Diyos na maging tapat po tayo sa Kanya upang malabanan yung mga discouragement po na yon sa pamamagitan po nung pag-o-open sa Panginoon, pagsasabi sa Panginoon nung nararamdaman po natin. Nung tunay na nararamdaman po natin sa bawat sitwasyon po na nararanasan po natin sa buhay. Kasi napakagaan at napakasarap sa pakiramdam po kapag kinakausap mo ang Diyos. Kapag sinasabi mo sa Panginoong Diyos lahat nung nararamdaman mo, lahat nung nararanasan mo, lahat nung galit, sakit, kapagalan, discouragement na meron po tayo. Ang sarap po kapag ino-open natin sa Panginoon. Di po ba minsan kapag meron tayong kaibigan na nakakausap, pamilya na nakakausap, di po ba, lalo na kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok at meron tayong taong nakausap, di po ba napapagaan nun yung loob po natin? How much more kapag sa Diyos tayo nag-open? How much more kapag sa Panginoon tayo naging tapat, naging honest, sa nararanasan natin, sa pinagdadaanan natin, sa nararamdaman po natin, di ba? Mas lalo't higit yung kapayapaan, yung kapanatagan na kayang ibigay ng Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Kung yung mga taong nakakausap po natin, nagagawa nilang bigyan tayo ng kapanatagan, ng peace, napapagaan nila yung loob natin, how much more kapag sa Diyos po tayo lumapit, kapag sa Kanya tayo naging tapat. Ngayon ang tanong, di po ba sabi ng Diyos, alam niya yung laman ng puso natin, alam niya yung laman ng isip natin, alam niya yung bawat pinagdadaanan natin sa buhay natin. Ngayon minsan parang sasabihin natin na ba't kailangan ko pang magsabi sa Panginoon? Ba't kailangan ko pang sabihin sa Kanya na, Lord, napapagod ako. Lord, may problema ako. Lord, ito yung laman ng puso ko. Lord, nanghihinawa ako. Lord, parang ayoko nang maglingkod. Bakit kailangan pa nating sabihin sa Panginoon yung mga bagay na yon kung kilala naman na tayo ng Diyos? Kung alam ng Diyos yung tunay na laman ng puso po natin. Alam niyo po, sa atin bilang mga anak,
Minsan po yung mga magulang po natin, di ba, bilang sila po yung nagpalaki sa atin, bilang nakita po nila kung paano po tayo lumaki sa mundo pong ito, di ba, kilala na po nila tayo. So alam po nila sa atin, sa pagtingin pa lang po nila sa atin, sa bawat pakikipag-usap pa lamang po natin sa kanila, alam po nila, nararamdaman po nila, nakikita po nila kapag ka meron tayong dala-dala. Kapag ka may problema po tayo, pag may pinagdadaanan tayo, pag hindi tayo okay, at alam din po nila kung kailan tayo masaya at kung kailan tayo malungkot, di po ba? Pero may mga times na kahit napapansin ng mga magulang po natin na hindi ka okay, hindi ka malungkot, may problema kang pinagdadaanan, hindi sila kaagad-agad tatanungin ka or anong problema. Kumbaga, hindi kaagad nila pangungunahan or papasukin yung nararamdaman mo. Bakit? Kasi minsan po, inaantay po nila na tayo yung lumapit sa kanila. Tayo yung mag-open sa kanila. Tayo yung mag-approach sa kanila na ganito po, may problema po ako, may pinagdadaanan po ako. The same thing with God. Alam ng Diyos kung kailan tayo may problema. Alam ng Diyos kung kailan tayo mahina. Alam ng Diyos kung kailan tayo masaya. Alam ng Diyos kung kailan po tayo malakas. Pero, inaantay lamang po ng Diyos yung tayo yung magkusang lumapit sa Kanya. Tayo yung mauna na kausapin siya at sabihin sa Kanya, Lord, ito yung nararamdaman ko ngayon. Lord, ito po yung kailangan ko ngayon. Lord, may problema ako ngayon. Lord, nakakaramdam ako ng discouragement ngayon. Lord, nanghihina po ako ngayon. Lord, napapagal po ako ngayon. Minsan inaantay po ng Diyos tayo. Although alam niya kung anong nararamdaman natin. Although alam niya kung anong pangangailangan po natin. Pero minsan nakala po natin sapat ng alam ng Diyos yung nararamdaman po natin. Pero hindi po. Nais po ng Diyos na maging tapat po tayo sa Kanya. Nais po ng Diyos na lumapit pa rin tayo sa Kanya. Nais po ng Diyos na maging open pa rin po tayo sa nararamdaman po natin at pinagdadaanan natin. Sabi nga po dito sa verse ng Ecclesiastes 2 verse 2, sabi dyan, maging tapat ka at magpakatatag. Dalawang bagay na nais po ng Diyos na gawin po natin. Sabi dyan, huwag kang panghihinaan ng loob sa panahon ng kasawian. So, dalawang bagay nais ng Diyos na maging response po natin, maging tugon po natin every time na dumarating po tayo sa kasawian, discouragement and problema sa buhay, maging tapat po tayo at magpakatatag. Nais ng Diyos na maging tapat po tayo sa Kanya, ano yung nararamdaman po natin. Ngayon may tanong, okay lang po ba na magalit tayo sa Panginoon? Okay lang ba na magtanong tayo sa Panginoon? Alam niyo po, yung galit na nararamdaman po natin sa puso po natin, yan po ay part ng emosyon po natin bilang tao. Minsan nagagalit tayo, masaya tayo, nagugulat tayo, natatakot po tayo. Yan po ay parte ng emosyon po natin bilang isang tao. Pero ano ang sinasabi po ng Panginoon once na nakakaranas tayo ng galit or nakakaramdam tayo ng galit? Di po ba kasi natural minsan tayo bilang isang tao kapag ka nadi-discourage tayo or pag meron tayong hinihiling sa Panginoon tapos parang iba yung naging tugon ng Diyos at hindi natin nagustuhan. Di ba nandun yung times minsan na bilang tao, nandun yung parang nagtatanong tayo sa Diyos or nagtatampo tayo sa Diyos. Or minsan naman, nahihirapan tayo tapos parang pakiramdam mo, walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Nandun yung parang hinahanap mo ang Diyos. Parang nagtatanong ka sa Diyos, nagtatampo, nagagalit tayo sa Diyos. Ano sabi ng Diyos? Once na nakakaramdam po tayo ng galit. Efeso 4 verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Di ba po, kapag kasi po galit po tayo, madalas nakakapagbitaw tayo ng masasakit na salita. Madalas nakakagawa po tayo ng mga bagay na hindi tama sa harapan ng Diyos. Kaya nga po sabi dyan, kapag galit tayo, iwasan natin na magkasala. Kasi yan ang ginagawa ng kaaway sa buhay po natin. Alam niya kung kailan tayo mahina. At yun kapag nakakaramdam tayo ng galit. Doon po niya tayo nakokontrol once na napangungunahan po tayo ng emosyon natin. At once na hinayaan po natin yung emosyon natin na nararamdaman natin, yung galit natin na nararamdaman natin ang mag-control sa buhay po natin, doon po tayo nahuhulog sa pagkakasala. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Diyos, iwasan natin na kung magagalit man tayo, mahulog tayo sa pagkakasala. Kaya hindi sinasabi dyan ng Panginoon na huwag kang magalit. Hindi po, kasi hindi po natin makokontrol yun. Hindi po natin masasabi na hindi dapat tayo magalit. Kasi part po yun ng emosyon natin bilang tao. Ang nais lamang ng Panginoon, iwasan natin na kapag galit tayo, mahulog po tayo sa pagkakasala. Paano po natin maiiwasan yun? Kapag alam mo nang nakakaramdam ka ng galit sa tao na nakakasalamuha mo, sa kaibigan mo, sa pamilya mo, o sa kahit na sino pa man po, tumahimik na lamang po tayo, umiwas tayo, magpalamig tayo, nang sa gayon makakaiwas po tayo sa mahulog sa pagkakasala. At kaya nga po nais ng Diyos, di ba, na maging open, maging honest po tayo sa Kanya. Nais ng Diyos kung galit ka, siya yung kausapin mo.
Kung galit ka sa Diyos, sige siya, kausapin mo, sabihin mo sa Kanya, Lord, eto, bakit ganyan? Nagagalit ako, nagtatampo ako kasi ganito yung nararanasan ko ngayon. And sabi ng Panginoon, huwag mong hayaan na lulubog ang isang araw, nagalit ka pa din. Once na dinulog mo sa Panginoon yung nararamdaman mo, once na inopen natin sa Panginoon yung nararamdaman natin, isuko na po natin sa Kanya. Dapat andun na, naiwan na, binuhos na po natin lahat. Naisuko na po natin sa lahat na nararamdaman natin sa Panginoon, and then wala na. Huwag po natin hahayaan na after mong i-open sa Panginoon yung nararamdaman mo, andun pa rin yung galit mo, andun pa rin yung hinanakit mo. Kaya doon po tayo nahuhulog sa pagkakasala kasi maraming beses sa buhay po natin, nananalangin tayo sa Panginoon, dinudulog natin sa Panginoon yung nararamdaman natin. Tapos, pagkatapos nating manalangin, wala pong nagbabago. Andun pa din. Ganun pa din yung laman ng puso po natin. Kaya nga nais ng Diyos, maging tapat po tayo sa Kanya. Para alam niya kung papaano siya makakakilos. Alam niya kung papaano siya makagagawa sa buhay po natin. Alam niya kung kailan yung time na okay, inaalaw natin siya na kumilos na sa buhay po natin. Kasi ang Diyos andyan lang naman po eh. Gustong-gusto niya na pagpalain tayo. Gustong-gusto niya makakilos sa buhay po natin. Pero madalas, ang ginagawa po natin, Lord, wait lang, ako muna, kaya ko pa. Lord, wait lang, ako muna, kaya ko pang, ako yung masunod sa buhay ko. Lord, saka na ako lalapit sa iyo kapag hindi ko na talaga kaya. Minsan po ganun po tayo eh. Naaalala lang po natin yung Diyos kung kailan huli na, kung kailan wala na tayong choice. Di po ba? Kaya nga, ang nais ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, maging tapat po tayo sa Kanya. Ano man yung nararanasan, nararamdaman po ng bawat isa po sa atin, maging tapat po tayo sa Panginoon. Kasi napakagandang bagay po yung nagagawa po ng pagiging honest natin sa Diyos. Once nagiging tapat po tayo sa Panginoon, pinapalaya po tayo nito dun sa mga bagay na bumabalot, nararamdaman po natin, nagpapabigat sa puso po natin. Di po ba? Pag naging tapat tayo sa Panginoon, hindi naman ang Diyos o kahit na sinong tao ang nakikinabang, kundi tayo din po. Kasi pinapalaya po natin yung sarili natin dun sa mga kabigatan, dun sa discouragement na nararamdaman po natin. And once na nagiging tapat tayo sa Panginoon at nakakaranas tayo ng freedom, ng pagkalaya, kapayapaan, kapanatagan, di po ba, mas nagiging napapalapit po tayo sa Panginoon. Mas nagkakaroon po tayo ng deeper relationship sa Panginoon. Kaya nga po ito yung nais po niya sa atin. Talagang maging tapat po tayo lagi sa Kanya. At once na tapat tayo sa Panginoon, kapag alam ng Diyos kung ano yung nararamdaman natin, alam ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan po natin, mas malilesen po na makaranas tayo ng discouragement sa buhay. Kasi alam mo, nakakampi mo ang Diyos. Alam mo na yung Diyos na kausap mo, pinagsasabihan mo, ng pinagkakatiwalaan mo ng lahat ng bagay sa buhay mo, ay yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung Diyos na kailanman hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, hindi ka kailanman pagkukulangin sa anumang pangangailangan mo. Kaya paano po tayo makakaranas ng discouragement sa buhay po natin? Kung meron tayong Diyos na mapagkakatiwalaan, kung meron tayong Diyos na talagang masasandalan in any situation sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Di po ba? Kaya nais ng Diyos na maging tapat po tayo sa Kanya. And second point po is be obedient. Ayan, nais po ng Diyos na lagi tayong sumunod sa Kanya. Di po ba? The more na sumusunod tayo sa Diyos, the more na sinusunod po natin yung nais ng Diyos sa buhay po natin, mas napapaiwas po tayo nito na makaranas ng discouragement. Sa paanong bagay, paraan po tayo susunod sa Panginoon, sabi diyan, keep doing what you've been called to do. Patuloy po natin gawin sa buhay po natin, patuloy po natin sundin sa buhay po natin yung layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Yung naisin, yung purpose ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Nang sa gayon po, maiwasan po natin na makaranas po tayo ng discouragement sa buhay. Sabi po dito sa Roma 8, verse 28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. So, di ba po, lahat ng mga tao, bawat taong sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon, sa layunin ng Panginoon, sa nais ng Diyos, sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, anong mararanasan? All things work together for good. So, mga mabubuting bagay yung mararanasan po natin sa buhay natin kung susundin natin yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Kaya lang, madalas po kasi ang nangyayari, kapag nade-discourage tayo, kapag may problema tayo, minsan nakala natin, ay part yan ng Panginoon, sinusubok lang niya yung faith ko.
Part yan ng pagiging Kristiyano ko kasi gusto ng Diyos, tignan niya kung gaano ako nagtitiwala, nananampalataya sa Kanya. Madalas po yun yung thinking natin pag dumadaan tayo sa pagsubok Ay, test lang to ni Lord. Tinitignan lang niya kung hanggang kailan ko kayang maglingkod sa Kanya. O kaya naman po, pag dumadaan tayo sa pagsubok, madalas ang sinisisi natin si Satan. Dahil tinustukso tayo ni Satan, nandyan si Satan kung ano-ano binubulong sa atin, di po ba? Pero nakakalimutan nating tanungin or tignan yung sarili natin. Baka po mamaya, kaya tayo dumadanas ng discouragement. Baka po kaya tayo nakakaranas ng mga problema pagsubok sa buhay, dahil po sa hindi natin pagsunod sa Panginoon. Baka hindi na yun part ng test ng Diyos sa buhay po natin. Baka hindi na po yun part ng pagsubok ng Diyos sa pananampalataya po natin. Baka yun po ay dahil na din sa mga maling desisyon na nagawa po natin sa buhay po natin. Baka po dahil na din sa yung sarili po natin, yung sinusunod po natin sa buhay po natin. Kaya nais ng Diyos na maging masunurin po tayo sa Kanya. Sundin natin yung nais niya, yung kalooban niya sa buhay po natin. Nang sa gayon, maiwasan po natin na talagang makaranas tayo ng mga discouragement sa buhay or patuloy na malugmok tayo sa mga discouragement sa buhay po natin. At alam ko po, hindi po madali na sumunod sa Panginoon. Hindi po madali na maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, maraming mga lingkod ng Diyos, maraming mga pastor, maraming mga man of God. Kung titignan niyo po yung sitwasyon nila sa buhay, napakahirap. Di po ba? Maraming mga pagsubok, problema na pinagdadaanan po sila na hindi po alam na marami po sa ating mga mananampalataya. Na hindi po alam ng mga member po na pinangungunahan po niya. Di po ba? Maraming mga man of God, maraming mga lingkod ng Diyos, sa kabila ng paglilingkod nila, sa kabila ng magagandang bagay na ginagawa nila para sa Panginoon, isang maling bagay lamang po na makita sa kanila na pagtutulong-tulungan na po sila. Di po ba? Kaya maraming mga lingkod po ng Diyos, madalas ang nararamdaman po nila ay gusto na nilang huminto di po ba? Gusto na nilang tumigil sa ginagawa nilang paglilingkod. Bakit? Kasi naglilingkod sila sa Diyos, pero parang kabaliktaran yung nakukuha po nila. Pero parang ang pangit nung hindi maganda yung nararanasan po nila. Di po ba? Kaya kung bakit maraming lingkod ng Diyos ang nakakapagpatuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos, sa pagkakatawag sa kanila ng Panginoon. Una, dahil mahal nila ang Diyos. Di po ba? Yun ay dahil sinusunod nila yung pagkakatawag nila sa kanila ng Panginoon at dahil mahal nila ang Panginoon. At pangalawa, wala silang choice. Dahil tinawag sila ng Panginoon para maglingkod. Kasi alam niyo po, mahirap na maglingkod, mahirap sumunod sa Panginoon, mahirap gawin, mahirap hakbangan yung mga nais ng Diyos, kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Pero alam niyo po, mas mahirap ang mararanasan ng mga taong hindi susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung papipiliin po tayo kung susunod tayo o hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos, kasi po pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, ang mararanasan po natin ay pagpapala. At pag hindi ka sumunod, ang mararanasan mo, sumpa. Di po ba? Kaya alam niyo po, kung maraming mga man of God lamang po ang may choice, bibigyan ng Panginoon ng pagkakataong mamili, baka wala na pong natirang mga lingkod ng Diyos. Kasi marami pong lingkod ng Diyos, ang dami na pong sacrifices na ginagawa para lamang po masunod yung kalooban ni Lord. Di po ba? Ang daming pagpapagal, effort, and sacrifices na po nilang ibinibigay para lamang po makapaglingkod sila sa Panginoon. Yung hirap na dinadanas po nila ay sobra at grabe po para lamang po makapaglingkod sila. Masunod nila yung pagkakatawag sa kanila ng Panginoon. Pero hindi po nila iniisip yun. Hindi po sila doon nakatingin, hindi po sila doon nagfo-focus. Bakit? Kasi alam po nila na yung ginagawa nilang pagsunod sa Panginoon ay may kapalit na pangako at pagpapala. Alam po nila na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sabi nga, di ba, makipot yung daan, pero sa dulo nun, malawak, pagpapala, provision yung mararanasan ng bawat isa po sa atin. Sa una lang mahirap, sa unang hakbang lang, sa mga unang hakbang lang lamang po natin mararanasan yung hirap. Dahil ganun po talaga, the more na sumusunod tayo sa Panginoon, the more na mas gusto ni Satan, mas gusto ng kaaway na hatakin tayo, pabagsakin tayo. Ayaw niyang magpatuloy tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya lagi lamang po tayong talagang sumunod talaga sa nais ng Diyos, sa kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At doon po natin mararanasan yung provision, yung promise ng Panginoon na sinasabi po niya sa una lang mahirap, sa una lang masikip, sa una lang makipot.
Pero after nyan, pagpapala, provision, paraiso, yung mararanasan ng bawat isa po sa atin. Anong sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 28 verse 2? Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Di po ba? Ayan yung pangako ng Panginoon. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito. Kaya lang po madalas, tayong mga Kristiyano, kapag nabasa na natin yung promise ng Panginoon, ayun, pagpapalain daw ako ng Diyos. Okay na, sasara na natin yung Bible. Doon na lang tayo magfo-focus sa pagpapala, doon sa promise, sa provision. Nakakalimutan natin, merong command. Bago maranasan yung provision, merong command. Merong nais ang Diyos na gawin natin. Ano yan? Kung susundin nyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Madalas nakafocus tayo sa provision, nakafocus po tayo sa promise. Ngayon, nakakalimutan natin yung nais ng Diyos na gawin po natin. Yung nais ng Diyos na sundin natin siya. Kaya madalas, antay tayo ng antay. Lord, nasan na yung provision? Lord, nasan na yung pagpapala? Lord, nasan na yung blessing? Lord, akala ko ba may gagawin ka sa buhay ko? Ang tanong, baka nag-aantay lang po tayo ng provision. Baka nag-aantay lang po tayo ng ulan. Pero wala po tayong ginagawang hakbang na pagsunod sa Panginoon. Hindi po natin mararanasan yung provision, yung pagpapala na hinahanap natin mula sa Diyos hanggat hindi po natin gagawin, humakbang na sumunod po sa nais ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At ano-ano po yung mga pagpapala na yon na mararanasan ng mga taong susunod kay Yahweh? Sino po dito nais ng pagpapala? Di po ba? Kapag nakarinig tayo ng pagpapala, lahat tayo gusto natin yan. Lahat tayo, amen, amen, gusto ko yan. Ano sabi ng Panginoon, Deuteronomy 28 verse 12? Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan, pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin, dahil dito hindi kayo mangungutang sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Di po ba grabe yung provision na nakalaan po sa bawat isang taong susunod sa Panginoon? Lahat ng gagawin niya pagpapalain ng Diyos. Lahat ng gagawin niya may provision ng Diyos. At darating yung time, hindi na kayo mangungutang sa halip, kayo pa ang magpapautang. Maraming beses naririnig po natin yung verse na to, di ba? At once naririnig po natin to, ang nagdi-declare tayo, amen, amen, mangyayari sa akin yan. Di ba? Ang tanong, ginagawa po ba natin yung part natin? Ang Diyos, nakaantay na maibuhos na yung provision. Ang Diyos, sabik na magawa niya yung part niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang Diyos, nananabik na maibuhos na yung provision. Nananabik na magawa niya yung promise niya sa atin sa Jeremiah 29:11 na wala siyang ibang pangako, wala siyang ibang plano na isin sa buhay natin kundi pagpalain tayo, kundi para sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Ngayon, nananabik ang Diyos na kumilos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang tanong, tayo ba, nananabik po ba tayo na maglingkod at sumunod sa Panginoon? Baka mamaya sabik lang tayo sa pagpapala. Baka mamaya excited lang tayo sa pagpapala. Pero kapag gagawa ka na, kapag mag-e-effort ka na, magsasacrifice ka na para sa Diyos, ayaw na natin. Wala na tayong ginagawa. So, iyon po ang susi para maranasan ng bawat isa po sa atin yung blessing, yung provision. Nais ng Diyos talagang patuloy na sumunod at maglingkod po tayo sa Kanya. Ano pong sabi sa Deuteronomy 28 verse 14? Ito po ay babala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ito po ay babala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kasi alam niya na darating ang panahon, maraming Kristiyano ang lilihis ng landas. Maraming Kristiyano ang tatalikod sa Kanya. Kaya dito pa lamang po, pinaaalalahanan na tayo ng Panginoon na huwag kang lilihis sa kaliwa o sa kanan. Ang nais ng Diyos, yung focus natin, ituon lamang po natin sa Kanya. Na yung goal natin, andito sa harapan, yung goal po natin, makasunod, makapaglingkod, magawa yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Kaya lang, sa paligid po natin, maraming distractions. Sa paligid po natin, maraming ino-offer si Satan. Sa paligid po natin, maraming temptation. Kaya nga ang sabi diyan, huwag kang lilihis sa kanan o sa kaliwa. Yung goal na tinatahak po natin na masunod yung kalooban ng Panginoon, nais na yun lamang po yung sundin natin. Sabi diyan, huwag kayong tatalikod kay Yahweh. Maraming Kristiyano once nakakaranas ng discouragement, problema sa buhay, tumatalikod sa Diyos. Maraming Kristiyano kapag hindi nakita, hindi naranasan yung provision, yung blessing, tumatalikod sa Diyos. Maraming Kristiyano kapag na-tempt ng mga
gawaing makamundo, tumatalikod sa Diyos. Di po ba? Kaya ito yung babala ng Diyos sa bawat isa po sa atin para patuloy na maranasan po natin yung provision. Patuloy lamang po tayong sumunod doon sa layunin, sa plano ng Diyos, sa utos ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At sabi ko nga po sa inyo kanina, walang mawawala po sa atin kapag susunod tayo sa Diyos, kundi mas madaragdagan pa po yung mga bagay na meron po tayo. Yun pa nga lang pong wala pa tayong ginagawa sa Panginoon. Maliliit na hakbang pa lamang po yung ginagawa natin tungo sa layunin ng Diyos sa buhay po natin. Nararanasan na po natin yung patak ng pagpapala. Naaanggihan na po tayo ng pagpapala. Di po ba? How much more kapag nagpatuloy pa po tayo? How much more pag mas ibinigay pa po natin, mas kinumit pa po natin yung buhay natin sa Panginoon. Di po ba? Anong pagpapala pa po kaya yung nakaabang na ibibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin? Kaya mga kapatid, handa na po ba tayong tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos? Nakahanda na po ba yung bawat isa sa atin tanggapin yung provision mula sa Panginoon? Ang Diyos po nananabik sa bawat isa po sa atin. Ang Diyos nananabik sa bawat isang anak niya na handang susunod at maglilingkod sa Kanya. Nakahanda na po sa kalangitan yung pagbabalang bubuhos po sa bawat isang susunod at maglilingkod sa Kanya. Nais lamang po ng Diyos magpatuloy po tayo. Be obedient sa kung papaano, anong layunin ng Diyos, sa kung papaano tayo tinawag ng Diyos. Magpatuloy lamang po tayo sa pagsunod sa Kanya at meron pong nakalaang provision and pagpapala na mararanasan po ng bawat isa po sa atin. And third point is, be watchful. Nais ng Diyos na maging mapagmatsyag po tayo para malesen yung mga discouragement sa buhay po natin. Kaya lang, marami pong mga tao, maraming Kristiyano, mali yung minamatyagan. Mali yung tinitignan, di po ba? Ang nais ng Diyos, sabi dyan, know that the Lord is with you. Be watchful, know that the Lord is with you. Ito yung nais ng Diyos na makita po natin. Makita natin na ang Diyos kasama natin. Makita po natin na ang Diyos nandyan lang sa tabi natin. Makita natin na ang Diyos nandyan ginagabayan at iniingatan po tayo. Kaya lang po tayo, ang dami po natin tinitignan. Madalas nakafocus po tayo sa katabi natin, sa kapatiran natin, sa pastor natin, sa kapwa natin mananampalataya. Kaya pagka meron tayong mga bagay na hindi nagustuhan na ginawa nila, nadi-discourage tayo. Bakit? Kasi mali yung tuon ng isip natin, ng mata natin, ng puso natin, ng faith natin. Ang nais ng Panginoon, know that the Lord is with you. Ito yung nais ng Diyos na pagtuunan natin. Pagfokusan natin na eto ako, kasama mo ko. Ano man yung pagdadaanan mo sa buhay, ano man yung ma-encounter mo sa buhay, ano man yung dadanasin mo sa buhay, nandito ako, kasama mo ako. Kung bakit po si Peter, di ba, unti-unti na lumubog? Dahil tinignan niya, nakita niya, natakot siya doon sa malaking alon na papunta sa kanya. Nakalimutan niya na merong Diyos na nasa harapan niya. Nakalimutan niya na ando ng Panginoong Jesus nasa harapan niya. Pinalalakas yung loob niya. Tinatawag siya. Inaakay siya. Pero dahil nalihis yung atensyon niya, mas nag-focus siya doon sa malaking alon na papunta sa kanya. Unti-unti nawala yung faith ni Peter. Unti-unti nawala yung focus ni Peter sa Panginoong Jesus. Unti-unti lumubog si Peter. At ito po yung mararanasan ng mga mananampalataya. Ito po yung mararanasan natin kapag dumating yung time na nawala yung focus natin sa Panginoon. Kapag dumating yung time na natakot po tayo, patuloy nagpralamon po tayo sa mga problema, sa mga discouragement na pinagdadaanan po natin sa buhay po natin. Ano pong sabi ng Diyos sa Deuteronomy 31 verse 8? The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Ito yung nais po talaga ng Diyos na gawin natin. Nais na maunawaan niya na eto ako, kasama mo ako. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya lang minsan tayo po yung nag-decision sa buhay natin na Lord, dyan ka muna, ako muna. Lord, ako muna mag-isa. Ako muna hahakbang mag-isa. Pag hindi ko na kaya, tsaka ako tatawag sa'yo. Pag hindi ko na kaya, tsaka ako lalapit sa'yo. Kasi di pa po kapag maganda yung nangyayari sa buhay natin, kapag maganda yung takbo, maganda yung flow ng nangyayari sa buhay po natin, parang nakakalimutan na natin ng Diyos eh. Madalas, ang prayer na lang natin sa Kanya, Lord, thank you, Lord, thank you. Lord, salamat sa blessing. Lord, salamat, binigay mo to. Nakakalimutan na nating manghingi ng guidance sa Panginoon. Nakakalimutan na po nating humingi ng tulong sa Panginoon. Pero kapag dumadanas na tayo ng pagsubok, nawawala naman yung thank you.
humihingi naman po tayo sa Panginoon. Lord, samahan mo ko. Lord, gabayan mo ko. Lord, ingatan mo ko. Lord, yung kalooban mo yung masunod dito. Pero kapag blessing, Lord, thank you. Ako muna. Salamat, Lord. Ako muna masusunod. Okay, yung plano ko muna. Yung kagustuhan ko muna. Di po ba? Ang Diyos, nandyan lang po sa tabi natin. Ang Diyos, hindi tayo kailanman iiwan. Hindi tayo kailanman pababayaan. Kaya lang madalas tayo po yung nasusunod. Tayo po yung nagdidesisyon sa buhay po natin. Kaya ang nais po ng Diyos, huwag nating kaligtaan. Lagi nating makita na nandyan lang po siya sa tabi natin. Sa oras man ng pagpapala, sa oras man ng kasiyahan, sa oras man ng kagipitan, kalungkutan, or discouragement sa buhay, ang Diyos kailanman hindi po tayo iiwan. Hindi po tayo pababayaan. Madalas na pagpapalit po natin ng Diyos sa mga bagay sa mundong ito na nagbibigay po sa atin ng mga panandaliang kasiyahan. Nagbibigay po sa atin ng mga panandaliang pagpapala. Nagbibigay po sa atin ng mga panandaliang kapayapaan. Nakakalimutan po natin yung Diyos na nag-o-offer po sa atin ng walang hanggang kapayapaan, walang hanggang pagmamahal, walang hanggang pagpapala, walang hanggang buhay. At pinagpapalit po natin yun sa mga permanenteng bagay dito sa mundong ito. Doon po tayo minsan nagkakamali bilang tao, bilang mananampalataya. Na pinagpapalit natin ang Diyos na nagsakripisyo sa buhay po ng bawat isa po sa atin nang dahil lamang po sa mga pansamantalang bagay na ino-offer po sa atin ng mundong ito. Kaya nais ng Diyos talaga na yung puso natin, yung isip natin, ituon lamang po natin sa Kanya. Nang sa gayon, malilesen po yung discouragement na pinagdadaanan po natin. Nang sa gayon, ma-overcome po natin yung discouragement na pagdadaanan po natin sa ating buhay. And then last point, be worshipful. Nais ng Diyos para ma-overcome natin, ma-defeat natin ang discouragement, ma-defeat natin ang kaaway, ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Patuloy po tayong magbabad sa pagsamba sa Kanya. Patuloy po tayong maging naisin po natin na patuloy po natin siyang mapapurihan, maparangalan sa buhay po natin. Sabi diyan, be worshipful, praise God with your whole heart. Kaya lang, ang problema, marami po sa atin, sumasamba, naglilingkod, nag-worship sa Panginoon kung kailan lang available, kung kailan lang malakas, kung kailan lang masaya, kung kailan lang may free time, kung kailan lang hindi busy. Di po ba? Sabi diyan, with your whole heart. Buong puso, buong buhay po natin, maglingkod at sumamba po tayo sa Panginoon. Kasi po, ang pagsamba sa Panginoon, hindi lamang po iyan yung pag-awit, pagtugtog ng instrumento, pakikinig ng worship song. Hindi lamang po doon natatapos ang pagsamba sa Panginoon. Yung pagkanta po na yan, yung pag-awit po na yan, it's just an expression kung papaano po natin, way of expression kung paano po natin maipapakita sa Panginoon yung pagmamahal natin sa Kanya. Sa pamamagitan ng pag-awit sa Kanya. Pero hindi po iyon yung tunay na pagsamba na hinahanap sa atin ng Panginoon. Baka po akala natin, kanina umawit tayo, nakataas tayo ng kamay, lumuhod tayo, umiyak tayo, nakatalon tayo, nakapalakpak tayo, okay na, nakasamba na ako sa Diyos. Akala po natin, yun na yung pagsamba. Hindi po. Ang pagsambang hinahanap po sa atin ng Panginoon ay yung paglilingkod, yung act of service natin sa Kanya. Yung anumang bagay ang gagawin po natin, ino-offer, inaalay po natin sa Kanya. Sabi nga dyan, di ba, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Anumang bagay yung gagawin natin, anumang iisipin natin sa buhay natin, gusto ng Diyos, lagi siyang kasama. Gusto ng Diyos, ginagawa natin yun para sa Kanya. Doon po natin na ibibigay yung tunay na pagsamba para sa Panginoon. Kasi alam niyo po, yung pagsamba, yung pag-worship sa Panginoon, ito lamang po yung tanging bagay na pwede nating ibigay sa Kanya. Ito lamang po yung tanging bagay na maibibigay natin sa Panginoon kapalit ng mga bagay na ginagawa po niya sa buhay po natin. Hindi po natin pwedeng ibigay sa Panginoon, i-offer sa Kanya, Lord, ito yung talent ko. Lord, ito yung kita ko. Lord, ito yung tithes ko. Lord, ito yung offering ko. Lord, ito yung yaman ko. Ito yung business ko. Hindi po natin pwedeng i-offer sa Panginoong Diyos yun. Kasi galing sa Kanya yun eh. Parang ibabalik mo lang sa Panginoon kung ano yung binigay niya sa'yo. Kaya ang tanging bagay na maibibigay lamang po natin sa Panginoon na talagang nagmumula po sa atin ay yung pagsamba, yung paglilingkod. Kaya kung nais po natin talaga na maibalik sa Diyos, yung deserve na papuri na dapat po niyang ma-receive mula po sa atin, papurihan po natin siya, paglingkuran po natin siya ng buong puso, ng buong buhay po natin.
At kung yung worship po, yung pagsamba, yung tanging bagay na maibibigay natin sa Panginoon, mai-offer natin sa Panginoon, alam niyo po ba na yung pag-worship natin, yung pagsamba po natin, yan lamang din po yung tanging bagay na sandata natin para matalo ang kaaway sa buhay ng bawat isa po sa atin. So kung hindi po tayo marunong mag-worship, hindi po tayo marunong sumunod, maglingkod sa Panginoon, paano natin ma-overcome yung discouragement? Paano natin ma-overcome yung temptation? Paano natin ma-overcome yung mga kilos ng kaaway sa buhay po natin? Sabi po sa Luke 4, verse 8, Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God and serve Him only." Ang nais ng Diyos, maglingkod tayo sa Kanya, sambahin natin Siya, Siya lamang po, wala nang iba. Kasi minsan din natin napapansin sa buhay po natin, ang dami pala nating pinaglilingkuran. Hindi lang pala ang Diyos ang nawo-worship natin, hindi pala ang Diyos ang priority natin, hindi pala ang Diyos ang nasasamba natin, kundi yung sarili natin, yung pangarap natin, yung plano natin sa buhay natin. Kasi kung ano yung mas pinagtutuunan mo ng pansin sa buhay mo, kung ano yung mas binibigyan mong halaga sa buhay mo, kung ano yung mas pinapriority natin sa buhay natin, yun na po yung nasasamba natin. Yun na po yung nabibigyan natin ng oras, ng lakas, ng pagmamahal sa buhay po natin. Na hindi po natin napapansin, ang naibibigay na lamang po pala natin sa Panginoon ay yung tira-tira sa atin. Kung ano na lang yung natira doon sa pagsamba natin, sa kanya-kanya nating ginawang Diyos-Diyosan sa buhay po natin. Kaya ang nais ng Panginoon, Siya lamang po yung paglingkuran natin, Siya lamang po yung papurihan natin, Siya lamang po yung sundin natin sa buhay po natin. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, yung pagsamba sa Panginoon, yan lamang po yung tanging bagay, tanging sandata natin para malabanan ang kaaway sa buhay po natin. At ano-ano pa po yung mga bagay na nagagawa ng pagsamba natin sa Panginoon. Sabi diyan, praise, recognize a provider. Hindi po ba? Kapag sumasamba tayo sa Diyos, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, the more na sumusunod po tayo sa Panginoon, mas nakikita natin kung sino yung Diyos na tunay na kayang i-provide lahat ng pangangailangan po natin. Kasi minsan, kapag sumunod ka sa Diyos, kapag naglingkod ka sa Diyos, minsan parang ubos ka na, wala ka na, pero biglang gagawa ang Diyos ng kaparaanan. Biglang magpo-provide ang Panginoon. Kaya dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon, dahil sa pagsamba natin sa Panginoon, nakikita natin, nakikilala natin na Siya ang Diyos na nagbibigay ng lahat-lahat sa atin. Siya yung Diyos na may kakayahan na mag-provide ng lahat ng pangangailangan natin. And pangalawa, praise, accept the present. Na dahil po sa paglilingkod natin sa Panginoon, pagpupuri natin sa Panginoon, natatanggap natin kung ano yun nangyayari sa buhay po natin ngayon. Alam ko po, meron sa atin ngayon dito sa oras na ito, kung bakit kayo nandito ngayong umaga na to, ay dahil merong ginawa ang Diyos sa buhay nyo. At yun dahil natanggap nyo yung bagay na yun, dahil nakita nyo yung kasalukuyang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay nyo, naging response po natin yung pagsamba sa Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng pagsamba, natatanggap at nakikita po natin yung mga bagay na ginagawa po ng Diyos sa buhay po natin. And praise releases power. Nang dahil po sa pagsamba, pagsunod, paglilingkod natin sa Panginoon, bumubuhos yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Nang dahil sa pagsamba, paglilingkod natin sa Panginoon, maraming tao nakakaranas ng himala, maraming tao nakakaranas ng kagalingan, maraming tao nakakaranas ng pagpapala. Di po ba? Kaya gagandang bagay ang nagagawa po ng pagpupuri, pag-aawit, pagsamba sa Panginoon. Di ba remember Wall of Jericho? Kung paano pinaguho ng Panginoon ang Wall of Jericho nang dahil lamang po sa pag-ikot nila ng 7 beses, 7 araw sa Wall of Jericho sa pangunguna ni Josue. At sa ika-7 araw, 7 beses silang uulit sa Wall of Jericho habang sama-sama nilang ginagamit yung mga instrumento nila, para sumamba, umawit sa Panginoon. At nung sinunod nila yung instruction ng Panginoon, doon ibinigay ng Panginoon sa kanila. Pinaguho ng Panginoon yung Wall of Jericho. Kaya doon makikita po natin yung power of worship. Paul and Silas, di ba habang sila ay nakakulong na kabilanggo dahil sa kanilang pagpupuri, pag-awit, paglingkod sa Panginoon, biglang lumindol, gumuho, lahat ng mga rehas, lahat ng mga kadena nawala
talagang binigyan sila ng freedom ng Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng pag-worship natin sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagsamba natin sa Panginoon, pwede tayo makaranas ng himala, pwede tayo makaranas ng kagalingan, pwede tayo makaranas ng pagpapala. Kaya lang, ang sabi po dyan, worship the Lord your God and serve Him only. Siya lamang po, buong puso natin, buong kaluluwa, buong buhay po natin. Ngayon, baka nagrereklamo tayo sa Diyos, Lord, naglilingkod na ako sa iyo. Lord, sinamba na kita. Pero bakit ganon? Walang himala, walang provision, walang healing. Ang sabi ng Diyos, gusto niya, paglingkuran natin siya ng buong puso, buong kaluluwa. Baka po hindi pa 100% yun na ibibigay natin sa Panginoon. Baka 30% pa lang, yung 70% nasa mundo pa. Baka po 50% pa lang, yung 50% nasa sarili pa lamang po natin. Kaya ang sabi ng Diyos, siya lamang yung paglilingkuran natin, buong puso, buong isip, buong kaluluwa. At doon ipaparanas sa atin ng Panginoon yung mga himalang bagay na nais niyang iparanas po sa atin sa pamamagitan ng pagsamba, sa pamamagitan ng paglilingkod po natin sa Kanya. At ito po yung 4 na bagay na nais ng Diyos na gawin po ng bawat isa po sa atin to overcome, to defeat discouragement sa buhay po natin. Una, maging tapat po tayo sa Kanya. Pangalawa, maging masunurin po tayo sa Kanya. Pangatlo, sa Kanya lamang po natin ituon yung ating buong puso't isipan. At pang-apat, magpatuloy lamang po tayo na maglingkod, magpuri, sumamba sa ating Panginoon. At sabi ko nga po sa inyo, walang mawawala sa atin kapag sinunod natin itong nais ng Diyos sa buhay po natin. Kundi mas daragdagan pa po niya kung anong mayroon po tayo. Discouragement po ang number 1 na kalaban po nating mga Kristiyano. Dahil yan po ang nagpapabagsak po sa atin. Kapag napapagal tayo, napapagod tayo, nadi-discourage tayo, maraming mga mananampalataya hindi mo makikita sa loob ng simbahan. Maraming mga mananampalataya tumitigil sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming mga mananampalataya humihinto sa paglilingkod sa Panginoon kapag nadi-discourage. Kaya napakahalaga po nitong mensahe ng Diyos na inihayag po niya sa atin, sa bawat isa po sa atin, para ma-defeat natin yung discouragement sa buhay po natin. Kaya ngayon, ayan na po, ipinakita sa atin ng Diyos yung susi to defeat discouragement sa buhay po natin. Nasa sa atin na po iyon kung papaano po tayo hahakbang. Nasa sa atin na po iyon kung susunod tayo sa Panginoon at nandiyan nakaabang yung pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya sa Diyos po lahat ng papuri at pasasalamat sa pagkakahayag po ng Kanyang banal at makapangyarihang salita. Isang napakalaking bagay po yung ating napainggang mensahe. How to defeat discouragement. Sa Tagalog, discouragement yung pinanghihina ka ng loob. Talaga pong, yan po talaga ay isang atake ng kaaway. Wala pong exempted dyan. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, kabataan ka, estudyante ka, business people ka, naglilingkod ka sa Diyos, isa sa isasaksak ng dyablo, ng kaaway sa isip at damdamin natin, yung ikaw ay pinanghihinaan ng loob. Especially kapag dumadaan ka sa mga struggle, dumadaan ka sa mga trials and problems and negative situation. Talagang ang kauna-unahang mararamdaman ng isang tao, panghihinaan sa ng loob. At kapag pinanghihinaan ka ng loob, paralisado ang isip mo. Magiging malungkot ka, magiging negatibo na ang damdamin mo. Kaya kapag yan ay hindi mo napaglabanan, at the end of the day, talaga pumapalakpak ang kaaway. Pero tatapusin ko po yung message ni Liza, lalagyan ko ng isang conclusion na verse. Ito, tandaan niyo po ito. Mismong ang Diyos po ang may sabi nito sa Joshua chapter 1, verse 9. Ito po ang kabilin-bilinan po ng Diyos kay Joshua. Sabi ng Diyos kay Joshua, huwag kang matatakot. Huwag kang panghihinaan ng loob. Lakasan mo ang iyong loob. Tandaan mo, ako'y sa iyo saan ka man pumunta. Tama-tama po yung verse na yon doon sa message. Kapag alam mo sa sarili mo kahit ano pinagdadaanan mo sa buhay, meron kang kasamang Diyos na napakamakapangyarihan, na nangako na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Kahit nasa gitna ka ng kumunoy at unti-unti kang lumulubog, meron Diyos na aabot ng kamay mo para ikaw'y ahunin sa kumunoy na unti-unti kang lumulubog.
Basta lagi ka lang magtiwala, lagi ka lang umasa, lagi ka lang manampalataya sa magagawa ng Diyos. Higit sa lahat, patuloy tayong sumunod sa kalooban niya. Patuloy tayong maging tapat. Patuloy tayong magbigay ng parangal at papuri sa ating Panginoon. Sapagkat sa isang iglap lang, kahit ano pinagdadaanan mo, kapag lahat yan ay ginagawa mo, ano man ang nararanasan mo, kahit wala ka ng sisilungan, bibiyakin niya ang sa harapan mo parang Red Sea. Wala ka ng kinakain, maskiyang uwak ang ibon, gagamitin ng Diyos para padalhan ka ng pagkain, gaya ni Elijah. Wala ka ng mainom, kahit yung bato, magpapalabas siya ng bukal ng tubig para makainom ka, gaya ng mga Israelita. Ganon kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran.